Pero yung ticket ng Araneta, mahal yun. Bakit? Baka may makita ka. Anong key nyo? Bakit kayo na lang yung nag-survive yata? Iba, puro souvenir shop na. So ano masasabi mo dito sa Biga? Napakaganda. Nakaka-inlove. Nakaka-inlove? Bakit? Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga pics at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, pasyal tayo! Kadekada, welcome sa panibagong episode ng Dekada Collectible Show. Samahan nyo kami at ang Pinoy Pawn Stars na mag-ikot sa Lawag at Vigan, Ilocos Sur. Breakfast muna tayo bago magsimula. Ang galing ng dalan nila dito. Oh, yan oh. Hulaan nyo kung ano yan. Hulaan nyo. Jukebox, baby. Tawag tayo ng expert. Siyempre yung expert may expert din. Ami nga. Walang amin. Get. So anong year, mga anong year ito? Sira yan, pag sira, mura lang dapat, mura. Pag 15 to 20, pagkasira. Okay. Sige. Very good. Okay. Sige. Ano? Ilan ko na boss? Ayaw. Seiko? Ilan ko na boss ah? $45. Ano sir? Ha? Okay? Okay. Para Bawas kalat. Bawas kalat. Sige, Yeah. kunin ko na ito. Kasi wala rin naman akong wala na yung player. Wala kang player. Nasira na rin yung antique na player namin eh. Ano, sira na? Oo. Nasira na yung mga kahoy-kahoy niya and everything. Talaga? Okay. Sige, kunin ko sir. Thank you. Ang dami nagpapapirma sa amin. Hello. Dito si Boss Toyo. Si Boss Toyo. Pa-video. Kailangan ko naman. Ayan. Thank you, Lawag. Okay, bye-bye, Lawag. Lawag. On to Vigan. Arman ulit. Kuya Mike ulit. Tapos, ikaw gusto sabihin pa. Apple po. Ayan, si Apple po. Aerogenic Swiss. Nung gabi, hindi kami masyado nakatulog sa van. Siguro halong excitement na rin at naninibago. Pero yun, nakatulog kami mula Lawag hanggang Vigan. Touchdown Vigan! Dito tayo sa Calle Crisologo. Sino? What guy? So bago kami mag-setup at mag-entertain ng mga sellers, kumain muna kami dito sa Biga. Yan. Sabi ko. Ang kayo mo na? Kaya ako yung ibang ulam mo. Sabi ko ka ba? Talong. Pahinga lang ng konti at trabaho na para sa Pinoy Pawn Stars bilang expert. Enjoy ako sa pag-appraise dito kay Boss Toyo at sa Pinoy Pawn Stars dahil ito ay isang opportunity para palaganapin ang pangongoleksyon at para mas maraming makaalam tungkol sa antiques, tsaka collectibles at sa history. Buong mundo, no? So, I would say yung population nito, marami, hindi to rare, hindi to. Although, siyempre, memorable yung si Muhammad Ali. Trilla in Manila. Dahil sa Trilla in Manila noong 1975, no, na ginanap sa Araneta Coliseum. So ang mga valuable na memorabilia ni Ali, siyempre,
Ticket. Kunyari, ticket, bukod sa ticket. Sa'yo, ticket. Yung shorts niya, yung training shorts niya na may pirma. Yung mga ganon. Ito, not so much. Hindi masyadong, ano to. Pero yung ticket ng araw nito, mahal yun. Mahal yun. Oo, mahal na yun. Dahil Pero yung ito, VIP. iba rin. Nakabenta, nakahandle na rin ako ng gano'n. Nabenta ko na rin ng mahal yun. Magkano ka na? Nabenta ko mga siguro mga 20. Ticket 20,000 na. Eh, yung ganito. Natasakay kami kay Bronomar Caleta. Mga bumilentong tayo ha. Let's ride with the experts, the Pinoy Pawn Stars experts, Ang trio Caballero. Tres Musketeros de los Pinoy Pawn Stars. Maintain nila yung ano dito, architecture. Liberation Avenue. Sa Liberation Avenue na pala tayo. Yan po kung saan yung makikita naman yung Crisologo Museum. Dito yung Crisologo Museum. Opo, Liberation Avenue. Saan yung mga nagtitinda ng mga antique? Doon pa? Dito po sa maganda po sa unahan. Sa unahan, di ba? Oo, tama. Ito po yung Calle Crisologo o Heritage Village na under protective po ng UNESCO. Kaya kahit na baguhin po yung structure, Kailangan ma-maintain pa pa rin po. yung ano, kanyang ano. Hoy, nag-shortcut oh. shortcut kayo. Shortcut si Boss Toyo oh. Dito naman po nag-shooting si Maria Clara. Ang galing eh. Maria Clara, doon nag-shooting. Hello. La Birreria. Ano yung sabihin na? La Birreria. Oh, parang kape. Heritage Bakery. Diba? Sagsagat handicraft. Ano, puro handicraft dito, no? Walang luma dyan. Yan naman po yung pinagtulugan nila Agila. Sa taas po niyan. Sa taas niyan? Opo. Ang galing yan. Pero na-approve po kasi yan ng Lindol last year. Kaya ano na, hindi na siya pwedeng tirhan. So dito lalakad na tayo. Yan, okay, baba na kami. Yun! Magkano yung scarf niya ate? 200 po. Maganda ng scarf nila. O kanina pa akong giniginaw. Yung mga jacket. Malapit na po. Bali, malapit na din sa Sinaw. Puro souvenirs, talagang panturista. Local coffee shops, then yung mga souvenir shops. Mebles Vegan Showroom. Arts, Furnitures, Antiques. Tingnan natin kung meron sila. Ayan. Yan. Antiques. Souvenir shop. So pumasok ako dun sa isang shop na sinasabing meron daw antiques. Sa kasamaang palad ay wala na silang antiques. Puro souvenirs na lang, puro handicrafts. Okay din naman yan para sa tourists. Pero sa katulad kong picker, medyo mahirap yun. Basi Revolt 1807. Bunggong. Ano ba yung ano? Ano yung alam mo tungkol sa Basi Revolt? Noong 1786, yung Spanish colonial government ay inexpropriate or kinuha yung pagmanufacture at pagbenta ng basi. So ibig sabihin nito, pinagbawal ang private na paggawa ng basi. Yun lang yung mga manginginom sa Pitig, Ilocos Norte ay nag-revolt noong September 16, 1807. At kumalat ang revolt na to. So ano masasabi mo dito sa Biga? Napakaganda. Nakaka-inlove. Nakaka-inlove? Bakit? Ang sarap ng ice. Dito na tayo sa Lucy's Antique Shop. Tingnan natin kung may antique kita. Pasok tayo, pasok tayo. Yan. Ito. Gayang-gaya si Amor Solo. Yan, tingnan natin. Ivory ba to? Hindi ka lang, sir. Ito, History of the World War.
Dami dito. Sige, hanap tayo. Hanap tayo ng papwede. Ano tayo na pwede nating bilhin? Uy, ito. Original ba to? Original ba to ng Larry Alcala? Original ah. May tanongin natin. May series siya na Alcala. Original kaya yan? Original. Kasi ang dami sa paintings, ang dami. Copy. Ang daming copy. Meron din po dito sa kabila. Kaya tingnan natin. Tinitingnan ko yung ano. Painting na. Tingnan ko kung ano yung pwede. May nakita nyo. Luma-luma. Tingnan mo naman yung tsura ng loob. Yung mga tisa. Wala na dyan. Wala na ata dyan. Mga... Ay, hindi. Meron pa. Meron pa yung mga furniture. Tingnan natin. Baka makakuha tayo ng magandang furniture. Baul. Bawal pala. Nandiyan pwede makita dito. 15K. Anong komoda? O wala na dyan. Ito mga ano, arte Espanyol na chandelier. Mga chandelier, boss. Ah, mga chandelier. Ito luma-luma. Tingnan mo yung loob, no? Pagkaluto, build agad ng... Build agad. Urna. Ay, ito po ba? Iba rin po mga bisita po namin dito. Dito rin pupunta sa... Musa. Bawal ba talaga yan? Yung alin? Turo-turo. Turo-turo? Hindi. Turo-turo yan. Siya Sir Angelo, may agimat siya. Tayo ay makapagsimula ng mas marami pang kwan. Ay, yung Bohol Urna doon, last sold na, iniwan pa sa akin, matagal ko nang nabenta. Bakit? Maganda yun. Ano yan? Pero magkano yan? Hindi ko na matandaan pa, kaya natagal ko nang nabenta mo yun. Hindi na binalikan nung ano, Hindi pa pinalata. may-ari. Anong ball urna? Ano yun yung lalaki na santo? Bohol type Urna. Bohol. Ano mabibili ko dito? Maraming antik kasi sa Bohol, kaya sabi niya Bohol. Ah, sa Bohol. So far wala pa kami mapili. Buy and sell kasi Yun, type nyo bumili ng ano, furniture na may salamin. Pero bagong gawa. Ano pa? Hindi sir, matagal na yan. Pinabarnisan lang nila. Ah. Gusto na Ni-restored po. Ito Arman, tingnan mo. Ha? Ano Ano, to? basta- Anong tingin mo dyan? Parang luma yung style eh, pero kailangan ma-verify natin kung hindi ako kasya. Yung mga talagang sir. Para bago. Yung kantuan. Papa Angelo. Usually kasi meron yan dito eh. May tisa yan dito. Kabilaan. Ayaw mo ganyan. Bakit? Baka may makita ka. Kahit na-replica po ba, sir, yung firma talaga nasa right pa rin? Ginaya talaga nila. Ito sir, o mga magaganda pa. Ito ba mga print o ano? Mga print ano? Print yan? Hindi siya drawing. Hindi sketch. Para extinguish siya rin, luma ano? Ito, ang bilhin mo ito, porcelain antique. Ang ganda ng mukha. Itong bibigay ko sa'yo ng maganda sir. So, porcelain po yan na luma. Ang ganda ng mukha. Saan mga Pilipino mata? This is porcelain na collection po natin noon pa. Yan o, yung mga galing Mindoro, yung mga Mindanao antiques, local. Yung- Yung mga nakuha natin. Ano pwede natin mabili? Yung gador nyo magkano? Gador. Ito. Ito? Gador. Ito? Ito? Ah. Ayan, gador. Nga lang, Chinese yata eh. No? Oo. May dragon eh. Ito kami samurai oh. Samurai sir. Kasi sa Japan. Hindi sir, luma yan yung fish. Ayun. So, kasama natin si Ma'am Lucy. Hi po. Yan.
isa sa mga surviving na antique shop sa Hello. Calle Crisologo. Calle Crisologo. Nasa Calle Crisologo na surviving for the past ilang years na po, and hope na tignan nyo po ang vegan na binablog kami ngayon. Thank you po sa mga pagtutulong nyo rin sa kayong mga vloggers, and hope vegan will still continue na being dinadayo pa rin ng mga international and local tourists na matuto sila sa ating mga lumang culture, because sikat tayo sa kultura, sikat tayo sa lumang bahay. Meron pa, ito ang pinaka-main ng Philippines as a World Heritage. World Heritage. Yeah. And we are Tanong ko lang sa iyo, ma'am. Siyempre dati marami kayong antique shop, no? Mga 20 years ago nagpupunta ako dito, dami. Yes po. Dami. Tapos habang tumatagal, bumabalik ako, paunti kayo na paunti. Kasi pati yung mga gamit, paunti ng paunti. Yes po. Anong key nyo? Bakit kayo na lang yung nag-survive yata? Iba, puro souvenir shop na. Talagang mahirap po talaga maging antique shop. But I started, may puso po kasi ako nung nag-umpisa ko. Yeah. Parang yung dating lang nung nag-umpisa ako is helping one small item na parang tuloy-tuloy natin. Hindi ko alam po na ito na po ang naging bread and butter ko sa pagpalaki ng mga anak ko. Pero ayun, kayo masaya ba, pa rin ako. Minana niyo itong antique shop sa parents nyo o kayo na mismo nag-set up? I started nga po sa being helpful, charitable sa mga small people na kung may anong mabenta nila, at least kinukuha ko na rin po para may kabuhayan sila, not knowing na magiging World Heritage pa po ako ito. Kailan ho kayo nagsimula dito sa business na to? Business sa pag-antique? Long time na po, hindi pa naging World Heritage, hindi pa maging Seven Wonders, at nandito pa yung mga kasi naengganyo po tayo nun kasi Philippines is Imelda Marcos po natin, parang narinig natin, kilalang-kilala tayo sa buong mundo as an antique collector. Yung parang sikat tayo sa New York, sa ibang lugar. Kaya yun, parang akong naengganyo na parang it is a good, yung parang yung some of the things na nandyan, it's a good investment po, parang investment po. Yung iba na hindi mo alam kung sinong magme-may-ari ng mga yung mga gamit na pinag-caretaker natin, yun na po. Ano po bang ano masasabi niyo dun sa mga, ano yung pinaka-memorable sa inyo na hindi niyo makakalimutan na dumaan sa inyo na antique? Memorable kasi once po, pinabili akong simple things na isang kwan lang noon, parang aparador, parang ganon. Then someone came to buy na, not knowing na, biglang nagulat ako kasi Chinese ako, small markup. Biglang, wow, pwede palang bumili ng ganito na tumulong ka, may coming back na return na kukuha na tao na hindi unexpected din na they have a heart. Like this antique shop, we should have always yung heart and passion sa gamit. Huwag natin sayangin kasi ako rin, marami pa akong gamit dyan na tinulong ko sa tao pero nangihinayang pa rin ako na masira or hindi nila pahalagan. Yun lang. Tama. Tsaka ano siya, di ba? Kasi ako, antique shop owner din ako eh. Na-feel mo, ganon. So, ayun, napipil ko kayo na ganon. Yun, napipil mo. Anong name nyo po? Angelo Bernardo po. Kayo po sa Decada Collectibles po. So pero bata pa kami. Mga 20 years pa lang yung ano ko. Yan, so hindi nyo siguro mga 4, kaya 30 nandyan o 40 na kayo. So, yun lang, na minsan, nakakalungkot din kasi minsan kaya dati, wala na, oo. Dati ang dami talaga. Kaya so, sumikat tayo eh. Noon, di ba, sikat na, yung mga taong ang sikat-sikat nila noon. So minsan naging costly rin yung pagsikat eh, dahil ngayon, dinayo ko eh, dinubog ko eh. And eventually, naubos yung mga gamit. At least, hindi na lang naman dito ito eh. Dinala pa natin sa Manila, nag-exhibit tayo sa iba-ibang lugar. At least yun, natuto tayo na nag-share din. Yun lang po. Pero ngayon masasabi nyo na talagang kumonti na yung nagbibenta ng antique dito. Eh siyempre, pupunta dito, bibenta na namin yung aparador namin, bibenta na namin yung coins namin. Yung thanks na lang na may mga yung may mga taong dinadala nila yung mga anak nila na sinabi nila na
dito natin kinuhaon, buhay pa yung gamit natin, ganon. Tapos, yung very grateful ka naman sa mga, masaya sila sa gamit nila. It's very durable and the wood alone is very long-lasting, yung Nara, ganon. Yun lang, masaya ka. Ma'am, last question. Ang napansin ko kasi, talagang hindi kayo nagbago dun sa, yung kung dating antiques yung pa rin, hindi kayo nagko-collectibles pasado. Yung mga, let's say, mga bote ng Coke, bote ng lahat po. mga libro. Meron po. Meron din pa yung mga ako libro. kasi pinapreserve ko pa rin na mapunta sa wastong lugar, yung wastong lugar, like the museum will have the heart and passion na ire-represent nila yung tunay talaga. Tunay po talaga na ire-represent nila yung tunay sa loob ng isang halagang lugar na museum, doon ko po sila. Mararamdaman na naman natin yan kung sinong may-ari niyan. Sige ma'am. Okay, thank you ma'am. Bago kami tumuloy ng Candon at San Esteban ay nag-stop over muna kami sa Baluarte Mini Zoo and Resort ni Chabit Singson. So ito, nandito yung kanyang mini museum ng mga stuffed animals. Baka parang ano yan, ay Tata Museum sa gabi. Nagalaw lahat. Nagalaw lahat. Pero dati kasama yan sa Ilocos Sur, pero dahil nga may Spanish Royal Decree, binivide nila yung tubig ng Ilocos. Galing. Kung may natutunan man ako dun sa Lucy's Antique Shop, like everybody else, ang mga antique shops or collectible shops or thrift shops or kung ano man ay para makasurvive ka, kailangan ka ring maka-adapt sa nagbabagong panahon. Nagsimula ang dekada bilang online seller, primarily sa eBay, pero eventually humina na rin yung sa eBay at gumawa na rin kami ng sarili naming shop 10 years ago. At siyempre, patuloy pa rin ang innovation sa dekada. Ngayon, nagwa-vlog na rin kami para mas marami makaalam tungkol sa joys of collecting at sa picking at sa antiques and collectibles business in general. So, yun lang kadekada. Hanggang sa muli.